Nitong June 26, sa isang simpleng seremonya, muling nagkaloob si Governor Umali ng Nego Card sa 7 benepisyaryo mula sa Calapan City at Victoria. Katuwang si Provincial Administrator Angel M. Saulong, binigyan din ni Governor Umali ang mga nasabing benepisyaryo ng tig 2,500 pesos pa bilang tulong puhunan upang kaagad na mapasimula ng maliliit nilang negosyo. Ang Nego Cart, serbisyo para sa mobile vendors, ay magkatuwang na itinataguyod ng DOLE at ng Kapitolyo sa pamamagitan ng Provincial Public Employment Service Office na pinamumunuan ni Antonio Magnayo Jr. Bukod sa tulong puhunan at vending cart, binibigyan din ng project beneficiaries ng mga pagsasanay pangkabuhayan upang tiyaking mas magiging matagumpay ang negosyo ng mga ito. Kaya't kitang-kita ang tuwa sa mukha ni Ginang Rosie Como, 55 taong gulang at residente ng Barangay Canubing 2, Calapan City, noong araw na personal na ipinagkaloob sa kanya ni Governor Umali ang kanyang Nego Cart. Sa halos 20 taon na aniyan niyang paglalako ng kung ano-anong panindang kakanin at mga gulayin, naranasan na niya ang lahat ng hirap kasama ng paglalakad ng buong maghapon, pagbibilad sa araw at pagkabasa sa ulan. Maraming pong salamat at isa ako sa nabigyan ng beneficiary. Alagaan ko po siya. Laking paula din yung aking paggamit nito para ako tagumpay. Sa patuloy na pag-unlad ng lalawigan, patuloy ding nadadagdagan ang pagdami ng mga sasakyang dumadaan sa mga pangunahing lansangan. Dahil dito, panay na rin ang pagsisiksikan at pagkakaroon ng traffic at isa sa mga natutukoy na dahilan nito ang makitid na highway. Sa obserbasyong yan, may panawagan ng sangguniang panlalawigan. Alamin natin yan sa balita ni Beverly Aguila. Upang maitiyak ang komportable at ligtas na paglalakbay ng mga biyahero, hinihikayat ng Sangguniang Panlalawigan ng Department of Public Works and Highways na magsagawa ng road widening at slope protection projects sa mga pangunahing lansangan sa lalawigan, partikular ang kahabaan ng Strong Republic Nautical Highway. Ito ang nilalaman ng SP Resolution No. 1573-2012 na inakda ni Bokal Martin S. Buenaventura, SP Committee Chair on Public Works and Infrastructures, kasama sina Vice Chair Bokal Ramil O. Di Mapilis at mga miyembro ng komite na sina Bokal Corazon F. Agarap, Bokal Ryan Z. Arago at Bokal Romeo G. Infantado. Batay sa Committee Report No. 122-2012 na iniulat ni Bokal Buenaventura, may ilang mga reklamo kaugnay sa isinasagawang reblocking projects ng DPWH, partikular sa mga bayan ng Victoria at Bungabong, kung saan di umano'y kahit ang mga maayos pang konkretong bahagi ng mga kalsada ay inaaspalto. Sa pahayag ng mga opisyal ng DPWH sa lalawigan, ipinaliwanag nilang ang ongoing reblocking projects ay kasama sa mga unang proyekto ng kagawaran na nasa ilalim pa ng 1-year warranty period at sagot pa rin ng mga kontratista. It is in the regular session of the Sangguniang Panlalawigan on 23 May 2012 under other waters of cover of Artificial Business, this representation inquired on the ongoing construction of the Strong Republic Nautical Highway, particularly the municipalities of Victoria and Bungabong, because of the numerous complaints regarding the blocking projects of the DPWH, working complete payments which are still in good condition are being demolished and replaced to be overlaid by asphalt later on. In view of the above premises, this committee respectfully recommends this August body to pass and approve a resolution respectfully requesting Honorable Roberto L. Simpson, Secretary of the Department of Public Works and Highways, to implement road widening and slope protection project instead of road reblocking in all construction projects that will be undertaking along the National Highway traversing the province of Oriental Mindoro. Sa pangunguna ni Vice Gobernador at SP Presiding Officer Yumerlito A. Dolor, kasama ang lahat ng mga bukal na nakatutok sa iba't ibang komite, sinisikap ng Sangguniang Panlalawigan na makapagbalangkas at makapag-aproba ng mga mahalaga at napapanahong legislative measures na tunay na tutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan at re-resolba sa mga kinakaharap na hinaing at suliranin sa lalawigan. Susunod, suspect sa shooting incident sa Baco, nahuli na. Iba pang suspect sa katulad na kaso, nakilala na.
KPSM serbisyo ora mismo ibinaba sa mga mamamayan ng Bungabong. Turismo ng Oriental Mindoro, higit na palalakasin. Sa pagdiriwang ng No Smoking Month ngayong Hunyo, sponge campaign inilunsad sa Oriental Mindoro. Tutok lang po, magbabalik ang KPSM makalipas lamang ang ilang paalala. Pagmasdan hindi pati sa araw nakita ang kapamasan, mga mapanirang gawain hindi pinag-isipan, pagkakaingit, pag-uuli at iligalangin hanggang pagmimigat kalikasan. Isa, dalawa, tatlo, tipunin mga lider nyo at pamuna sa pagbuelo. Isa, dalawa, tatlo, sabay-sabay kumilos tayo, hindi ka kikilos, baha ang abutin mo. Ibalik natin mga puno na wala, hindi gagawin tayo ang kawawa. Itinahin ating kalikanin, buhay at kabuhayan ang sasabihin. Nakalulungkot na isipin na sa pag-unlad ng isang lugar ay kaakibat ang pagpasok ng mga hindi inaasahang sitwasyon na nakaapekto sa katahimikan at kapayapaan nito. Patatandaan kamakailan, ipinatawag ni Governor Umali ang pamunuan ng Provincial Police Office at nasalang din ito sa isang press conference dahil sa mga shooting incident na nangyari noon sa lalawigan, partikular sa mga bayan sa bahaging timog. Matapos ito, ano na nga bang development ng isinasagawang pagkilos ng kapulisan hinggil dito? Bilang pagtalima na rin sa atas ng punong lalawigan na panatilihin ang kapayapaan sa Oriental Mindoro, nagsagawa ng manhunt operation ang mga kasapi ng Philippine National Police sa pamumuno ni Provincial Director Anthony Alcañeses upang tugisin ang mga salarin sa mga nangyayaring shooting incident sa ilang mga bayan sa lalawigan, partikular sa mga bayang nasa bahaging timog nito. Sa pakikipanayam ng KPSM kay Provincial Director Police Senior Superintendent Anthony Alcañeses, iniulat niyang nahuli at naresto na nila ang suspect sa Lumangla shooting incident nito lamang Hunyo 25. Nangyari naman ang insidente ng pagpatay sa Sitio Parang, Barangay Poblasyon Bako noong Mayo 31 ng taong kasalukuyan. Nahuli ang suspect sa checkpoint ng Puerto Galera. Sa itong kay Felix Lumanglas, yung nangyari sa Bako. May na-identify kaming tao dyan. Nung inahabol-habol namin siya, eksakto, nung sa Puerto Galera, na checkpoint siya. So, nahulihan siya ng drugs at nahulihan siya ng baril. So, ibig sabihin ko ito, drug-related din yung kanyang... Posible kasi may in possession siya ng drugs. So, ang pangalan niya ay si Carlito Aldovino. Nahuli siya sa Puerto Galera. Itong pagpatay dito kay Lumanglas, ano yung nakita niyo po base sa inyong investigasyon na may mga angle po ba ito o motibo ng pagpatay? Yun ay
dinidetermine pa ng ng kapulisan ng Bako kung ito ay may anggulong love triangle at yung isa problema sa pagkakautang. Sa mga nangyayaring shooting incident naman sa bayan ng Roxas at ilang pang karatig bayan ng nakarang taon, kung dati anya ay pawang report lamang ng pangyayari, ngayon anya ay may mga na-identify na silang suspect dito. Mula sa record ng kanyang tanggapan, sinabi ni PDL Cañeses na mula sa naitalang 239 krimen ngayong Enero hanggang Mayo 2012, 134 dito ang naresolusyonan o may 56% crime solution efficiency. Ito ayon kay PDL Cañeses ay mas mataas kumpara sa 35% crime solution efficiency ng nakaraang taon. Nakapagtala naman ng 239 krimen ang kanilang tanggapan mula Enero hanggang Mayo ng taong kasalukuyan na mas mababa kumpara sa 361 krimen na naitala noong Enero hanggang Mayo 2011. So, meron pa tayong ibang mga progress report, like yung mga past crime incidents, siguro mga way back 2008-2009 na hindi pa siya nasusolusyonan na meron ba tayong mga nabigyan ng solusyon? Oo. Meron kaming bagong na-discover with the help of the new integrated ballistics identification system na nandun sa CRAME, nasa crime laboratory. Ito na-compare na sa computer ang mga basyo at saka mga slug ng baril. So yung mga past incidents noong 2008 at saka 2009, na-compare yan sa sa IBIS, yung tinatawag na IBIS, Integrated Ballistics Identification System. Out of 7 incidents na nangyari sa Calapan and Nauhan noong 2008 and 2009, na-determine ng crime lab na at least dalawa ang baril lang nagamit lang. Isang 45 at saka isang 9mm. So, ibig ba sabihin ito, out of 7 or 9 incidents, shooting incidents, diba? dalawa lang ang gumagawa nun. Possible na dalawang baril na na-involve. So, posibleng dalawang tao lang, o isang tao, may isang grupo na hinihiram ang baril niya. So, ito, nagkaroon na kami ng mga more or less 7 case conferences dito. At nagkakaroon na kami ng magandang lead. Meron kaming na-identify na 2 tao na pwede namin filean. So, masosolve na natin ang mga problema nung 2008 and 2009 shooting incidents sa Calapan and Nauhan. Meron ba kayong mga case na pwede nyo ma-report na ma-identify na ongoing investigation at malapit na itong ma-solve? Meron kayo pwede ma-identify na crime incident or shooting incident? Meron kaming latest development. So, kaninang umaga lang. In due time, siguro mga this week or hindi pa abot na mga next week, masosolve natin yung isang crime incident na related dun kay namin ng Ramirez killing. Sila sa mga more or less 8 shooting incidents. So, ginagawa ng pulis ang trabaho nila dyan. Alright. Kapag pa ang isang civilian ay halimbawa ay naging witness o may alam sila na isang crime incident, meron ba kayong hotline na pwedeng tawagan agad para i-report yung nangyayari? Oo. Kung medyo nahihiya siya o ayaw niya magpa-identify, natatakot, pwede siya mag-text sa 0916-668-1850. Magte-text lang siya doon, sabihin niya kung anong mga pangyayari, anong araw, at kung gusto niya magpakilala siya para mapuntahan siya ng kapulisan. So, pwede lang, halimbawa, ayaw magpa-identify noong civilian, pwedeng sabihin lang nila na pumunta kayo sa ganitong lugar, may nangyayaring action na ng pulis yan. Pwede rin kayo mag-text sa PNP text 2920. So, dial mo lang yung 2920 tapos write
PNP space and then yung message mo. Makakarating yan sa Camp Crame, tapos